Mga kwentong pambata. Hamlet. Noong unang panahon, sa tuktok ng isang matarik na bangin na nakatitig sa kahanga-hangang berdeng karagatan, matayog na nakatayo ang isang kahanga-hangang palasyo. Ito ay isang kolehiyo kung saan ang mga batang tagapagmana ng mga prinsipe at prinsesa mula sa malalayong lupain ay pumunta upang matuto ng kasanayan sa pamumuno bilang susunod ng mga hari at reyna. Ito ay si Prinsipe Rosen at Prinsipe Gilden, isang mapanuksong pares na may pusong ginto. At hindi mo makikita si Gilden na wala ang kanyang minamahal na lawin, si Lumiere. At si Prinsipe Hamlet, isang mabait na binata na malapit na sa hustong gulang, ngunit hindi sapat ang kanyang tapang upang mumuno. Kapag ako'y lumabas dito, ako'y magiging isang haring nagsasanay. Hindi yan ang tunay na titulo. Kita mo ba? Mataas ang lahat ng marka ko ngayong semester. At hindi lang yan, ako din ang nangunguna sa klase ng pagtatanggol. Hayya! Sus! Ako ay matalino, malakas, at may prinsipeng karisma. Dapat si Lumen ang gawing reyna ng iyong ama. Mas mainam na siya ang magdala ng kaharian sa ilalim ng kanyang pakpak. Gets mo? Kailangan ng tulong ang birong ng tatay mo. Ha! Di ako makapaghintay makita kayo maging mga hari. Magiging isang hari ka rin, Hamlet. Ika'y magiging isang mabuting hari at meron ka ng sariling reyna. Ano? Reyna? Oh, si Munting Hami ay namumula. Ophelia! Aking mahal na Ophelia! Tigilan niyo ako. Hanggang sa muli, Hami. Kunting buwan na lang bago ako umalis pa uwi. Tapos ano? Ha? At doon may isang sobre mula sa kanyang minamahal, si Ophelia. Aking mahal, kailangan kong ipaalam sa'yo na ang iyong amay may malubhang karamdaman. Maaring umuwi ka agad. Ang aking ama? Si Hamlet ay nag-impake ng kanyang mga gamit at nagpaalam ng madalian sa kanyang mga kaibigan. Pagdating niya, siya ay sinalubong ni Ophelia at ang kanyang matalik na kaibigan si Horatio. Oh Hamlet, patawarin mo ako. Ang iyong ama ay... Hindi! Aking ama! Sa kasamaang palad, hindi nakahabol si Hamlet. Hamlet, aking pamangkin. Tiyo Claudius! Patawad sa nangyari sa iyong ama. Tinuring ko siyang parang kapatid. Siya ay kapatid mo. Yan na nga ang sinabi ko. Ngayon, tingnan mo. Alam kong mahirap ito para sa iyo. Kaya nga, iniisip kong ako muna ang maging hari. Ano? Pansamantala lamang ito. Hanggang handa ka ng pasanin ng bigat ng korona. Hindi kailanman nagustuhan ni Hamlet ang kanyang tiyo, ngunit pumayag siya at kaya't si Claudius ang umupo sa trono. Habang lumipas ang mga araw, sinubukan ni Claudius na palayasin si Hamlet. Hamlet, sigurado akong masama ang pakiramdam mo dito. Bakit hindi ka bumalik sa kolehiyo? Mas kalmado ako dito sa aking mga kababayan. Oo, ngunit hindi sila ang iyong kababayan dahil hindi ka pa ang kanilang hari. Ito ang maharlikang tagapagpayo at ang pinagkakatiwalaang tagapaglingkod ni Claudius. Siya rin ang ama ni Ophelia. Mga kababayan niya kami. At sabi ni Hamlet, mas gusto niyang manatili. Sabihin mo sa iyong anak na lumayo sa pamangkin ko. Ito ay para sa kanyang kapakanan. At para sa ating sariling kapakanan, ipagpatuloy natin ang ating mga plano. Tiyak, kukunin ko ang lahat ng kapangyarihan mula sa mahinang bata na iyon at maging hari. Isang araw, may dalawang matingkad na lalaki na parang sikat ng araw na pumasok sa kaharian ni Hamlet. Saan yun ni Rosen at Gilden at si Lumiere. Napakagandang kaharian. Maganda, ang mga tao'y malulungkot, ang kabayo'y malulungkot. Pati ang tubig malungkot. Hanapin natin si Hamlet. Hamlet! Andito na kami! Bakit ang ingay? Gilden! Rosen! Si Hamlet ay labis na natuwa nang makita ang kanyang mga kaibigan. Ano ang ginagawa niyo rito? Eh hindi ka na namin nabalitaan. Nagpadala kami sa iyo ng libu-libong liham, ngunit kahit isa wala kang tugon. Pasensya na mga kaibigan. Ako'y medyo malungkot lamang. Kaya kami nandito. Kailangan mong sumaya? Kami ang mga espesyalista. Pwede tayong mangisda o lumangoy. Kasama ang mga buwaya. Siguro wag yun. Hindi ko. Mahusay na ideya. Tiyo? Tama sila. Kailangan mong samahang lumabas ang iyong mga kaibigan. Isama mo rin si Horneto. Horneto? Ibig mong sabihin si Horatio? Oo, siya nga. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay magsaya ng isang buong buwan. Pero... Hamlet, hindi gugustuhin ng ama mo na magmukmuk ka lamang. Gawin mo ito para sa kanya. At huwag kang mag-alala sa kaharian. Ako na ang bahala dito. Kinabukasan, nakaimpake na silang lahat at handa nang umalis. Para saan yan? Baka sakaling may makasalubong tayong mga buhaya. Hindi mo mahuhuli ang mga buhaya gamit yan.
Pasensya na hindi ka makakasama. Inabisuhan si Ophelia na manatili na lamang. Wala iyon. Ipangako mo sa akin na susubukan mong maging masaya. Pangako. At ayon, ang barko ay naglayag palayo. Sa biyahe, tinayak ng mga kaibigan ni Hamlet na mapanatili siyang alerto. Haha! Oh, hala! Hindi! Madami silang binisitang lugar. Ew! At nagkaroon ng maraming masayang paglalakbay. Oh! Ah! Ngunit, isang gabi, may nangyari. Kung buhay pa rin sana ang aking ama. Hamlet! Hamlet! Sinong nandyan? Kumusta, anak? Ama? Paano? Makinig ka ng mabuti, anak. Kailangan mong lumayo kay Claudius. Ha? Kay Tiyo? Bakit? Nagkamali ako ng pagtiwala sa kapatid ko. Kung hindi dahil sa kanya, magkasama pa rin tayo. Sinasabi mo bang... Mag-ingat ka kay Claudius at pagkatiwalaan mo ang iyong sarili tulad ng pagtiwala ko sa iyo. Ama! Ama ko! Ama ko! Hamlet! Sumisigaw ka. Binabangungot? Hindi lamang isang panaginip. Habang kausap sila, sila ay naging seryoso at pumayag ng bumalik upang hanapin ang katotohanan. Sa kanilang pagbabalik, halos hindi maitago ni Claudius ang kanyang pagkadiskontento. Bumalik ka na agad? Akala ko kailangan mo pa ng mas maraming panahon. Hindi, Tiyo. Hindi na. Nakita ni Hamlet si Ophelia at ibinahagi ang kanyang kwento. Nakinig ito ng may kaba. Hamlet! Narinig ko ang aking ama at ang iyong tiyo na nag-uusap tungkol sa malaking plano para sa kaharian. At kasama sa mga ito si Haring Darius. Nagulat si Hamlet. Si Haring Darius ay isang malupit at masamang tao at ang kanilang kaaway. Kailangan natin alamin kung ano ang plano ni Claudius. Pero paano? Iwan mo na yan sa mga espesyalista. Kinabukasan, ang mga kabataan ay nagtago sa iba't ibang mga lugar. Nahanap ko siya. Ama, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kailangan ako ng hari. Saglit lang naman ito. Ito'y mahalaga. Hay. Sige. Sa wakas, Tumakbo si Hamlet pabalik sa loob at nakita si Horatio naghihintay sa kanya. inaabala ba ni na Rosin at Gilden si Tiyo? Inyong kadakilaan, kamusta ang iyong araw? Kumusta ang panahon? Tila malungkot ka. Tara, sumama ka sa amin. Sandali, ako ko'y... May mga lihim kaming sasabihin sa iyo. Lihim? Tungkol kay Hamlet. Oh! Sila ay papanatilin siyang abala ng matagal. Pumasok ang dalawa sa silid ng pagpaplano ng karaniwang inuokupahan ni Claudius at ang kanyang tagapayo. Hanapin ang anumang ebidensya. Sila ay naghanap at naghanap ng matino hanggang sa... Hamlet, narito ang isang lihim ng pagsusulatan sa pagitan ni Haring Darius at Claudius. Ngunit meron lamang isang petsa at lugar na nakasulat. Anong ibig sabihin nito? Biglang may narinig silang mga tinig na palapit. Hindi ba't gusto mo rin maglaan ng oras sa amin inyong kadakilaan? Nag-aksaya lang ako ng oras sa mga walang kwentang kolehiyong kwento. Silang dalawa ay nakalabas ng walang nakakita salamat sa... Mga espesyalista! Ipinaliwanag ni Horatio sa kanila ang kakaibang sulat. Alam ng lahat ang lugar. Mayroong isang maliit na tulay sa kalaliman ng kagubatan kung saan umaagos ang isang maalon na ilog. Nakapagtataka. Wala nang pumupunta roon dahil sa ito'y labis na mapanganib. At tungkol sa petsa, bakit halos 1 linggo na lamang ang natitira? Isang petsa at isang lugar. Walang masyadong nasasabi. Nang gabing iyon, habang kumakain si Claudius, nagtangkang pasukan ni Hamlet ang silid ng kanyang tiyo nang mag-isa. Aha! Isa pang liham! Binasa niya ito at kinilabutan. Gusto ng Tiyo na traidorin ang kaharian, traidorin ako sa tulong ni Haring Darius? Tama! Tiyo! Hindi narinig ni Hamlet si Claudius na lumapit. Paano mo nagawa ito? Itinayo ng aking amang kahariang ito gamit ang pag-ibig at sipag at tiyaga. Ako'y nagpapasalamat na itinayo niya ito dahil ako na ang mamumuno dito. Dalhin niyo siya palayo. Sa loob ng ilang araw, kailangan ko siya para sa isang napaka-espesyal na pagkakataon. Kinabukasan, bumisita ang mga kaibigan ni Hamlet ngunit sila ay tinaboy. Sa kasamang palad, ang aking pamangkin ay may malubhang sakit. Ano? Pentulutan niyo kaming makita siya. Hindi. Siya'y nasa mahigpit na pagkakabukod hanggang siya'y gumaling. Bawal ang bisita. Pero, Ito ay isang utos. Okay naman siya kahapon.
May masama akong kutob tungkol dito. Pumunta tayo dito. Baka makahanap tayo ng ibang palatandaan para makatulong iligtas si Hamlet mula sa mga kamay ni Claudius. Tara, gawin natin. Makalipas ang 2 araw, sila ay pumunta sa kagubatan at gumawa ng mga plano habang naglalakbay. Rosen, pwede mo bang kunin si Lumion para sa akin? Oo naman. Manatili ka muna kay Rosen, okay? Siya ay tumakas at nang nakarating sila sa tulay, doon lang nila napansin wala na siya. Bakit niya tayo iniwan sa ganitong kritikal na oras? Sigurado ako may nangyaring hindi inaasahan. Si Gilden ay hindi duwag. Sa hindi pagkakita sa kanya, sila ay tumigil sa kanilang pagtatalo at nagpa siyang maghintay. Paglipas ng ilang oras, narinig nila ang mga tunog ng karwahe na palapit. Si Haring Darius at si Claudius ay nagpa siyang magkita. Si Hamlet ay dinala rin. Sila ay lumabas. Nang makita nila si Hamlet na nakatali, ang kanyang mga kaibigan ay sumugod. Ha! 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 Sumuko ka na. Kung hindi, Ophelia, wag! Kundi ano? Ha? Ha? Ano? Tapos na, Claudius. Ikaw at iyong mga plano. Ang kanilang grupo ay napalibutan ng mga kawal ni Haring Darius. Si Claudius ay sumigaw ng masama. paano mo nagawang traidorin ng kaharian at si Hamlet? Ano ba ang balak mo? Hahaha! Totoo yan! Pinaslang ko ang dating hari. At ngayon, si Haring Darius ay nagpasyang tulungan ako. Napakabuti naman. Salamat! Aking tatapusin ang inyong pinakamamahal na si Hamlet. At pagkatapos, ako ang magiging hari. Talaga ba? Gilden! Oh! Ano? Claudius! Ano ito? Ito ang kahihinatnan ng pagtataksil! Dinala ni Gilden ang hukbo at komandante ng kaharian ni Hamlet pati na rin ang kanyang sariling pwersa. Sila'y lubos na napakarami. Komandante! Ito'y isang malaking pagkakamali lamang. Itigil mo na yan, Claudius. Ikaw ay ikukulong dahil sa mga krimen laban sa kareang ito. Sumuko sina Claudius at Haring Darius at dinala ito palayo. Nagawa natin! Gilden, bakit mo kami iniwan? Pasensya na, nagpadala ako ng mensahe sa aking ama. Humihingi ako ng tulong. Pinadalhan niya ako ng mga sundalo. Iniwan ko si Lumion para siya ang magturo ng daan. Napakahusay. Ako'y masaya na ika'y ligtas. Huy! Hindi ko ito magagawa nang wala kayong lahat. Lubos akong natutuwa na lahat ay maayos na sa wakas. Hindi pa. Si Claudius, Haring Darius, ang tagapayan ng hari ay naglaan ng mahabang panahon sa pagmumuni-muni tungkol sa kanilang masamang gawain. At si Hamlet ay umupo sa kanyang nararapat na pwesto bilang hari kasama si Ophelia bilang kanyang reyna. Ngayon, talagang maayos na ang lahat. Ito ay tiyak na.